pipilitin ka ni amo na magsulat ng letter regarding sa nilabhan mong scarf. Okay, yan ang ating pag-uusapan ngayon. At meron ho tayong natanggap na message kay kabayan at ito nga yung kanyang message. Sabi dito, "Good morning po, Sir Brian. Palagi po akong nanonood sa mga advice mo pero hindi ko akalain na isa na po akong magpapa-advise sa inyo, sir. May itatanong lang po sana ako kung sino na po ang naka-encounter about sa ganitong case. Yung scarf po kasi ng amo ko, nilabham ko, then nung dumating na po siya kinagabihan, bigla na lang pong nagalit yung nanay niya sa akin na nasira daw. Dapat daw hindi ko yun nilabhan. Pero ang sa akin naman po, nilabhan ko kasi hinalo niya sa lagayan na laundry basket for machine, hindi sa pang hand wash na basket. Kasi sila din po mismo ang nagse-separate ng for machine and for hand wash. Ngayon po, pinipilit nila akong mag-ina na isulat kung ano yung nangyari pero ayaw ko pong gawin. Tinatanong ko po sila kung anong rason bakit kailangan ko pong isulat pero sabi lang nila just for a report daw. Ngayon naiipit na po ako dito at nag-aalala dahil ayaw naman po akong i-terminate. Maraming salamat po." Tapos nadagdagan po yung kanyang message, "Sir Brian, pinipilit po talaga ako nagagawa ng sulat about sa nangyari sa scarf niya. Di ko naman po alam kung ano pong gagawin ko. Gagawa po ba ako o hindi po? Naguguluhan po ako. Opinion nyo po, sir, kasi pinapagawa ako ng sulat na hindi ko alam kung anong rason nila. Baka po kasi pag nagawa ko, iniisip ko baka po pwede nilang gamitin yon. Baka gawan nila ako ng mga kasinungalingan laban sa akin. Imposible po kaya mangyari yun, Sir Brian." Okay, so regarding sa sitwasyon ni kabayan ay nalabhan niya po yung scarf which is pang hand washing. Pero po, hindi po kasalanan ni kabayan na nalabhan niya po yun sa washing machine sapagkat nailagay po yung scarf na yun doon sa mga lagayan kung saan yung mga labahan na yun ay for washing machine. Ngayon, ang sistema po ngayon ay pinapagawa si kabayan ng sulat at pinipilit ngang pagawan ng sulat si kabayan dahil dun sa nangyari doon sa scarf. Sa mga hindi nakakaalam, baka po mahal yung scarf na yon. Kabayan ay nalabhan niya po yung scarf which is pang hand washing. Pero po, hindi po kasalanan ni kabayan na nalabhan niya po yon sa washing machine sapagkat nailagay po yung scarf na yon doon sa mga lagayan kung saan yung mga labahan na yon ay for washing machine. Ngayon, ang sistema po ngayon ay pinapagawa si kabayan ng sulat at pinipilit ngang pagawan ng sulat si kabayan dahil dun sa nangyari doon sa scarf. Sa mga hindi nakakaalam, baka po mahal yung scarf na yon. Kaya ganun na lang po ang rason kung bakit etong amo ay pinapagawan si kabayan ng sulat. Baka binili niya sa Louis Vuitton, di ba? Hindi natin alam. At meron hong nag-message din sa akin regarding that matter na scarf din ho na laban sa washing machine which is galit na galit yung amo. Pero sa sitwasyon kasi ni kabayan is hindi niya naman kasalanan dahil nailagay ng mga amo doon sa labahan ng pang-washing machine. So, ang advice ko sa iyo, kabayan, gumawa ka ng sulat at ilahad mo yung totoong nangyari na nailagay sa washing machine kaya nalabhan at hindi naman ikaw ang nagse-separate ng mga labahan, pang hand wash at saka pang washing machine. So, kaya mo nalabhan nun kasi nailagay nila doon sa pang washing machine na labahan. So, isulat mo kung ano yung totoong nangyari para at least makagawa ka lang ng hinihingi nila sa'yo na sulat. Okay, kabayan? At isa pa, kabayan, huwag kang matakot kung ano man yung magiging desisyon ni amo sapagkat ito lang po siguro ay paraan para in case man na may mga dapat kang makuha sa kanila, baka ibabawas sa'yo yung
yung price ng pagkasira nung kanilang scarf o mga ganyan, pero ilahad mo dun yung katotohanan. Kung ayaw nilang tanggapin yung ganung katotohanan, yun, wag ka nang gumawa ng letter. Basta nakagawa ka ng isang letter na ilahad mo lang dun yung katotohanan na ginawa mo para at least magawa mo yung sinasabi nilang gumawa ka ng sulat. Okay? At isa pa, kabayan, regarding sa ganyang matter, meron nga, gaya ng sinabi ko, meron nagkaroon ng ganyan na isang kababayan natin at hindi naman siya pinagawa ng letter, bagkus kasalanan niya dahil winashing niya yung scarf. So, pinabayad sa kanya. Hindi naman malaking binayad, pero napagalitan at pinabayad yung tamang presyo. Okay? Kasi ang scarf po kasi, alam niyo kung bakit, ano nangyari, kung bakit na nilabhan. Nagluto siya ng tuyo, nangamoy yung scarf, nilagyan niya ng pabango, hindi matanggal yung amoy, nilabhan. So, kasalanan niya. Kaya yun, nagalit yung amo. Okay, so sa sitwasyon mo naman, wala ka namang kasalanan, gumawa ka lang ng sulat, kabayan. At huwag ka mag-alala, huwag ka masyadong mag-alala kung ano man, basta't gumawa ka ng sulat na katotohanan lang, yun lang. Okay? So, sana makatulong itong sinabi ko sa iyo, kabayan, at ingat ka palagi kapag next na maglalaba ka, kapag may mga alam mong delikadong mga bagay na nasa labahan mo, mas maganda magtanong ka na lang sa amo para hindi na maulit itong ganitong problema. Alright? Thank you!